Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo, ang dami rin talaga mga maaaring kalokohan ang maganap sa isang airport. Ano? Hindi lang po sa airport sa Pilipinas. Alam nyo naman, a while back, naging mainit na usapin sa atin yung tinatawag na tanim bala. Sabi nga ng ilan sa inyo, no, baka nag-evolve na yan into tanim droga, tanim kung ano-ano, no? I hope not naman nakakaloka. Pero alam nyo ba, even here in Canada, specifically, sa airport diyan po sa bandang Toronto, yung Pearson Airport aba, nahuli ng kapulisan na merong parang tinatawag na tag switching, okay, operation na nangyayari diyan involving unfortunately a few right now, sa ngayon airport personnel. Okay, so tag switching, alam niyo yung bag tag. Obviously, this involves passengers' luggage, yung mga maleta. Kaya talaga guys, it is best, I guess, no? Kapag tayo ay babiyahe, hindi lang pauwi ng Pilipinas, papunta kahit saan, let's take pictures of our luggage, no? Yung labas, pag nakasarado, pati na rin buksan mo na rin. Pakita nyo kung paano lang nakalatag, no? Kung naka-layout yung mga gamit natin. Para at least meron tayong klarong pruweba kung ano lang talaga ang bit-bit natin, ano ang pagmamayari natin. Okay, so ano ang nangyayari dyan sa tag switching operation? Basically, hindi alam ng ilang pasahero na meron pong mga malolokong airport personnel, specifically in this case pala mga bag handlers. Okay? So meron pong involved in this story that I will share in a bit. May dalawa pong bag handlers sa Toronto Airport na gumagamit ng mga bag tag ng mga pasahero. Obviously, hindi alam ng pasahero. Pangalan nila nakalagay dyan, kinakabit nila sa mga maleta na may laman na kung ano-ano, in this case, cannabis, okay, marijuana. Okay, imagine, and then those luggage, those pieces of luggage, in this case, flew all the way to France. Okay? Nahuli ngayon sa France, nakasulat, kunyari, pangalan ni Ina to, si Ina may-ari nito, ngayon natuntun nila yung mga pasahero. Siyempre, nagulat yung mga pasahero. And after an investigation by France authorities, nalaman nila na parang cleared, no? Naging biktima lang pala ng tag switching yung mga pasaherong ito at natunto nila na ayun na nga, ang salarin ay 20 bag handlers from Toronto. Okay, right now, obviously, they've been fired. Okay, after also another investigation po ng RCMP. Parang nakwento ko na yung buong report. O sige na nga, puntahan ko na. Thank you by the way, actually may unang nag-alert sa akin ito sa comment section doon sa episode ko tungkol doon sa 20 Canadian travelers or travelers from Canada na nahulihan po pagdating sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila ng kanilang mga maleta na umano ay bit-bit daw nila kilo-kilong meth o shabu, no? Anyway, sabi nila, sabi ng marami sa inyo, imposible yan, hindi yan imposibleng nalusutan daw ang mga airport officials sa Canada sa x-ray nila. So likely daw dahil may stopover sa Hong Kong, yung flight, baka doon daw nagpalit ng maleta. Ngayon, this guy who first alerted me about the tag switching operation in Toronto, sabi niya, baka daw ito naman ang nangyari doon sa mga taong nahuli sa NAIA. No? Of course, we don't know, syempre, kung ano-ano ng mga teorya ng mga tao ngayon tungkol dyan. Sabi nito, may news naman na tag switching. Yan, na nangyayari dyan sa airport, buti, nahuli nila. Baka ganyan din ang nangyari sa 2 Pinoy. Sabi niya, watch CTV News. Thank you sa'yo, Gusen. Okay. Now I found it. Actually, I didn't find it. Somebody else also sent me a private message about this report. Diba? Salamat talaga sa inyo, Napaka-helpful ninyo. Okay, puntahan natin yan. Ayan, ito yan, CTV News, published July 17, 2025, 2 Toronto baggage handlers allegedly used unknowing passengers' luggage tag to transport 21 kilos of cannabis to France, according to RCMP. Parang palit maleta, di ba?
Nakakaloka, isipin niyo kung kayong nabiktima niyan, siguro they picked out some random names 'no, from their database, grabe. Siguro ikakabit nila 'yan at the ano na 'no, kasi since baggage handlers sila, baka sila mismo naglalagay dun ano, yung nasa ilalim ng eroplano, kumbaga na-check na yung mga yun, baka dun sila 'no, may bitbit na mga maleta, dun nila ilalagay yung pangalan, o pasok na. Siyempre hindi na nga naman dadaan ng screening yun 'no, ng X-ray. Okay. Two Toronto baggage handlers allegedly tried to smuggle $147,000, wow, worth of cannabis to France using an unknowing passenger's luggage tags. And now they're facing charges. Sabi dito, nag-umpisa raw po ng investigasyon noong May 2025 sa Toronto Pearson International Airport after a French national arrived in Paris and was detained by local police on suspicion of trafficking. Okay? And French authorities released the passenger following an initial investigation and referred the case to the RCMP, which determined that the passenger's luggage tags had been placed on a suitcase carrying 21 kilograms of cannabis without their knowledge. 21 kilos. Ito na naman tayo, no? Parang dun sa nahuling shabu dun sa NAIA, di ba? 20 plus kilos din. Imagine, it occupies practically yung buong ano na capacity ng isang maleta, 'di ba? Again, ang maximum po allowable is 23. 23 kilos. Ito, 21. Pinunuri nila, no? Sabi po ng RCMP. Actually, ito yung press release ng RCMP, no? Nahanap ko din. Ito yan. Pero sige, dito na tayo sa summary ng CTV News. Ito, okay? So sabi dito, in this case, the baggage tag was switched. So it looked as though the piece of luggage with the cannabis in it belonged to an unknowing traveler. Okay? Ang sabi dito, the incident, describing the incident as a case of bag tag switching. Di bang nakakaloka nga naman? Una sa lahat, hindi mo na maleta yun eh. Kapag naghihintay ka sa carousel, hindi mo na dadamputin yun kasi hindi mo nga maleta yun. Iba itsura siguro nun, di ba? So likely, meron ding kakonsaba yun if ever nakalusot dun sa airport sa Paris na magpipick up nung maleta. Diba? I guess, I'm just assuming that's how it works. Yun nga lang, I guess, dun sa X-ray screening din sa Paris, ay na-detect na merong laman, siguro kinuha ng airport officials, binasa kaninong maleta to, at ayun na, dun na nagka-problema. Yung mga pasahero, no, kawawa naman, nakakaloka. Okay, sabi dito, itong nakakalungkot din, ano, 2 long-time employees of the baggage handling company Swissport Canada Handling were arrested and charged on July 4. Okay, both 50 plus years old na po ang mga suspect. Each were charged with exporting cannabis, possession of cannabis, for the purpose of export and conspiracy to commit an indictable offense. Ito ang nakakaloka. Both of them have been working for that company, yung Swissport Canada Handling, for more than 20 years, no? Sinayang nila yung karera nila doon. Siguro pati yung retirement nila, alam mo, sira. Wala. Yung isa, 25 years na raw doon. Yung isa, 21 years. Oh, diba? Long-time employers na I can't help but think, no? They might not be the only ones there who are aware of this opportunity, illegal opportunity to make money, no? Baka ngayon lang sila nahuli. Who knows? Baka nangyari na to in the past. Of course, that's possible, di ba? Kumita na rin siguro mga to. Okay. Swissport naman daw, yung kanilang kumpanya was cooperative in the investigation, adding that their support led to the timely apprehension of the accused. Okay. So, ayun ano, nakakaloka. Anong palagay ninyo? Posible kaya na ganito ang nangyari sa mga travelers galing Canada na nahuli doon sa Ninoy Aquino International Airport? Again, guys, wala pa akong nakikita nga update kung ano na po ang estado nun. Okay, yung alam ko lang po, di ba, yung isa po doon, Canadian citizen, I don't know what happened there already. I have not seen any update from the PNP Aviation Security Group. What do you guys think about this? Okay, guys, lesson learned to, no?
let us take photos of our luggage. Okay, I guess it will make our lives easier. Sakali man, ano, yung rare chance na mangyari po sa atin yan, maging biktima tayo nitong tinatawag na baggage tag switching sa Toronto Airport. Okay, kahit wala kayo sa Toronto, alam nyo, gawin nyo na yan kung saan man kayo babiyahe. Any airport here. Anyway, yun lang naman. Let me know what you guys think. As always, maraming salamat sa inyo. I look forward to reading your comments down there. Yeah, I'll end this episode here. See you guys in the next one. Bye!